Ako ang pinakamatapang na tao sa Pilipinas. Ako ang pinakamatapang na tao sa Pilipinas. Pakaangas. Si Atty. Topacio, guys. One message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the president cannot even control his own son. General Appropriations Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre yung impeachment sa inaakala nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes, isang purpose yan. Number 2, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos a lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. Diba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a block. Yan po ang mga mensaheng isinusulong ng impeachment na yan eh. At number 4, dry run po ito. Sapagkat kung hindi man matutuloy ang impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the 1-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, and indirectly pinapakita niya that he can hold the President hostage. Why? Because siya mismo kaya niyang ipa-impeach pati ang Presidente. So, by doing this impeachment right now, there is one message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Salamat. Sir, kasama po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Hindi po. Yan naman hindi tayo pwedeng magpresenta eh. That is unethical. Kailangan lumapit siya sa akin. Besides, I don't think so. Kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte. Personally, I've not even met her. Not even once, actually. Attorney, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang nilarason wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for mawawalan silang budget? That is a matter between them and their own respective consciences. And it's a matter ng kanilang konsyensya. Sir, pwede po bang matanggal si Martin Romualdez? Ipingkis, alam natin yung kaso, mahabang proseso ito. Ipingkis matapos ng eleksyon tapos yung by commission na yan, pwede po ba siyang matanggal as congressman? If he's found to have falsified legislative documents, maaring one of the accessory penalties could be disqualification from public office, either temporary or perpetual. So kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan eh, malayo pa yan. Ano oras kayo mag-file, sir, sa 10:30 Saan po yan sa DOJ? Dito sa City Prosecutor ng Quezon City. Sapagkat yung ang House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon, doon po nangyari ang krimen ayon sa aming pananaliksik. At syempre, in a criminal case, venue is jurisdictional. Kung saan nangyari yung krimen, doon i-file yung kaso. Salamat, sir. Salamat. Thank you. Mensahe ka po ba sa mga pumirma na support sa impeachment ni Bibi Inday? Well, wala akong mensahe. Di ba? Bahala sila sa buhay nila. Okay. Salamat. Kanilang mga constituents. Sir, may mensahe ka kay Dan Fernandez. May mensahe ka kay Dan Fernandez. Oh, wala naman. Kaya lang, alam niyo na eh. Itong si Dan eh. Parang, yung kaibigan ko yung si Dan. Walang biro. Nag-free concert pa ako doon sa bagong Coliseum niya sa Laguna noon eh. Years back. May video pa ako. Kaya lang, actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder. Parang iba na ang timpla niya. Thank you, sir. Thank you. Hindi, iba na! Iba na. Salamat. Ayan si Atty. Topacio. Ayos Okay. Una ko sinasabi Okay. Ayan o. Kasi kung di ba nakita mo sa kanya? Sama din pala. Baka, nandito, iwan ko baka